Ang dalawang takas ay tumakbo ng harapan kay Cheon Hiwi at Tang So-wol, na nagpakita sa ilalim ng kabilugan ng buwan upang harangan ang kanilang daan. Ang mga mananakop ay seryosong tinitigan sila, hindi maitago ang kanilang pagkagulat na ang kanilang ruta ng pagtakas ay lubos na naharang. Napansin ng nabendahang lalaki ang mga robe at berdeng mata ni Tang So-wol, natanto na siya ay mula sa Sichuan Tang clan at mukhang halos 20 taong gulang lamang. Ang nabendahang lalaki ay nagsimulang tumawa na parang baliw, nakita ito bilang isang suntok ng sobrang swerte na ang biktima mismo ay nahulog sa kanilang kondongan sa oras ng pagtakas. Tinapak niya ang likod ng kanyang kasama at nagdiwang na lagi siyang sinuswerte kapag sumusunod siya sa kanyang pangunguna habang siya ay nananatiling tahimik lamang. Sinuri ng babaeng nakabughaw ang kanilang mga kalaban at nagtanong kung ang dalawang yun ay talagang sina Tang So-wol at ang nakakainis na espadachim na Sam-ira sa kanilang mga plano. Nagulat ang babaeng nakabughaw na sila ay dumating upang personal na manirahan ng mga iskor, kahit nalabag sa kagustuhan ng Poison King. Pagkatapos niyang simulan ang pagsasaayos ng pulang tali sa kanyang metal na guwantes, iniisip na baka hindi na niya kailangang bawiin ang kanyang sinabi. Binalaan niya na ang buong bagay tungkol sa pagiging isang tunay na martial artist ay mabibilang lamang kung ang espadachim ay nakaligtas sa kasalukuyang labanan. Kinilala ni Cheon Hiwi ang nabendahang lalaki bilang Dan Mukang. Naalala niya na bago ang regression, siya ay isang makapangyarihang master ng demonic cult. Ang kalaban na nababalot ng mga benda ay kumuha ng nakatatakot na tindig kasama ang kanyang higanteng palakol na handa para sa labanan. Nagtanong siya sa kanyang sarili kung sino ang babaeng mandirigma sa tabi niya. Napansin na pareho silang mataas na antas na martial artist at ang kanyang duo ay nasa dehado. Kahit nasa dehado, mahigpit na hinawakan ni Cheon Hiwi ang kanyang espada ng may determinasyon, alam na ang pagtagumpay sa isang hadlang ng antas na ito ay hindi magiging problema. Biglang, nagpakawala si Cheon Hiwi ng isang nakakatakot at siksik na pulang aura ng killing intent na kumontrol sa buong eksena ng labanan. Ang napakalaking kapangyarihan ay napakarahas, pinilit ang dalawang kalaban na tumalon pabalik kaagad upang maiwasang malamon nito. Nagulat ang babaeng nakabughaw sa mismong lakas ng nakamamatay na presensyang yun. Naiintindihan kung bakit napatay ang kanyang mga nasasakupan. Ang nabendahang lalaki ay lumapag sa lupa na nahuli sa pulang enerhiya. Nararamdaman ang nakatutulig na presyon ng kalaban sa ilalim ng kanyang mga paa. Nagsimula siyang tumawa ng baliw, nakita na ang kahangahangang presyon ay lubhang masaya at kahanga-hanga. Sinabi niya, ang binata ay naglalabas ng mas madilim na demonic energy kaysa sa amin at iminungkahi na magsanib puwersa sila sa halip na maglaban. Tinanggihan ni Cheon Hiwi ang alok. Sinabing siya ang manugang na lalaki ng Tang clan, isang orthodox martial artist, at mayroon na siyang fiancé, at walang interes sa mga lalaki. Natuwa ang kalaban at mahigpit na hinawakan ang kanyang palakol nang marinig ang usapan tungkol sa isang orthodox faction na nagmumula sa isang taong nakakatakot. Sumugod siya pasulong, sumigaw na kung ang binatilyo ay mula sa orthodox faction, kung gayon siya mismo ay dapat na ang grand leader ng Merem Alliance. Nang makita ang pagsisimula ng atake, itinawid ni Tang So-wol ang kanyang mga braso upang mag-focus at i-activate ang kanyang makapangyarihang poison technique. Isang napakalaking siksik na ulap ng berdeng knuckle alasong usok ang sumabog at mabilis na kumalat sa buong patio kung saan sila nakatayo. Dinilat ng mapanganib na nabendahang lalaki ang kanyang mga mata, napansin ang mabilis at walang tigil na pagdating ng nakamamatay na makamandag na ambon. Ginamit ng mandirigma ang hangin na nalikha ng kanyang mga palakol upang ikalat ang makamandag na usok habang tumatakbo patungo sa mga kaaway. Mabilis na kumilos si Cheon Hiwi, iwinasiwas ang kanyang espada ng malinis laban sa papalapit na kalaban. Kasabay nito, sinuntok ng babaeng nakabughaw ang lupa gamit ang kanyang metal na kamao, nagwasak sa buong sahig na bato mula sa impact. Marahas na nabasag ang lupa. Lumikha ng pader ng mga bato at usok na pansamantalang naghiwalay sa mga mandirigma. Pagkatapos nito, tumalon ang nabendahang lalaki mula sa mga gumuhong bato at bumaba, naghatid ng mabigat na pag-atake ng palakol kay Cheon Hiwi. Habang ang mga lalaki ay nagpapalitan ng mabilis na mga atake, mahusay na umiwas si Tang So-wol, tumalon pabalik upang muling iposisyon ang sarili.
May napansin ang babaeng nakabughaw na napakabilis na lumilipad patungo sa kanyang mukha at nag-alerto. Gamit ang kanyang metal na gwante ng mahusay, nagawa niyang harangin at iliga ang mga knuckle-alasong projectiles na ipinutok sa kanya. Nanatili si Tang Sowol sa lupa, nag-uutos ng kanyang mga atake mula sa malayo upang panatilihin ang mga kalaban sa ilalim ng patuloy na presyon. Ang babaeng mandirigmang nakabughaw ay labis na nairita, natanto na ang duo ay mas problema at mahirap hawakan kaysa sa kanyang inakala. Ang mga bantay ng Tang clan ay sa wakas ay lumapit sa lugar ng labanan at itinuro ang mga takas, kinilala kung sino ang lumalaban. Ang mga mandirigma ng angkan ay sumigaw sa pagkagulat, nakita sina Tang Sowol at ang batang bayani na si Cheon Hiwi na nakaharap sa mga kaaway mismo doon. Nag-alok ang mga bantay na tumulong sa labanan, ngunit agad na inutusan sila ni Tang Sowol na huwag nang humakbang pa. Ipinaliwanag niya na ang kanyang lason ay hindi sapat na presiso upang mailigtas sila sa gitna ng labanan at hiniling na huwag silang makialam para sa kanilang sariling kaligtasan. Nag-atubili ang mga mandirigma ng angkan at naging tensyonado, narinig ang direktang utos at mapanganib na babala mula sa kanilang ginang. Nang umatras ang mga bantay, ang tensyonadong paglalaban ng dalawang duo ay nagpatuloy ng matindi na may alikabok at lason sa hangin. Sa sandaling yun, iniluwa ni Cheon Hiwi ang isang maliit na maberde na butil na kanyang itinatago sa loob ng kanyang bibig sa panahon ng labanan. Pinunasan niya ang sulok ng kanyang mga labi, pinanatili ang kanyang matalas na tingin na nakatutok sa mga kaaway habang hawak ang kanyang itim na espada. Namula si Sowol sa kahihiyan sa kanyang sinabi tungkol sa internal poison at binalaan na kahit isang mataas na antas na protective bead ay hindi kayang tiisin ang kanyang kapangyarihan. Sa kabilang panig, ang mga kaaway ay nagsimulang umubo dahil sa mga lason. Naiirita sa mga knuckle-alasong projectiles na patuloy na ipinutok ni Sowol, natanto ng babaeng nakabughaw na si Cheon Hiwi ay isang napakalaking hadlang dahil palagi niya silang hinaharangan tuwing sinusubukan nilang direktang tamaan siya. Iminungkahi niyang ituon muna ang mga atake sa espadachin bago sila maabyute ng Poison King, ngunit ang kanyang kasama ay nagbulang-bulong na hindi iyon ganun ka-simple. Sinuri niya na ang batang espadachin ay may nangungunang kasanayan at halos walang butas sa kanyang depensa, na ginagawa siyang isang nakakainis na kalaban. Sa kabila ng pagkainis, ngumisi siya, iniisip na ang killing aura ng lalaking iyon ay walang espesyal para sa isang tao sa kanyang antas. Seryosong tinitigan ni Cheon Hiwi ang kalaban, naalala kung bakit eksaktong nakilala ang kalaban na iyon sa ganoong kinatatakutang pangalan. Natanto ni Cheon Hiwi na ang kanyang fear paralysis technique ay hindi gumagana sa mga baliw na tulad niya na umaatake na parang mga asong ulol nang walang pag-aalinlangan. Nang walang pag-aaksaya ng oras, ang dalawang kontrabida ay sumugod ng mabilis, nag-coordinate ng kanilang mga atake laban sa mga batang mandirigma. Isang bagong pagsabog ng berdeng knuckle-alasong usok ang pinakawalan ni Tang Sowol upang subukang pigilan ang kanilang walang tigil na pagsulong. Ikinuyom ng babaeng nakabughaw ang kanyang kamao ng may matinding lakas, naghahanda upang maghatid ng isang mapangwasak na suntok na pumutol sa hangin gamit ang purong presyon ng hangin at pisikal na lakas. Nagawa nilang palm unit ng butas sa knuckle-alasong ambon at makapasa ng walang pag-aalinlangan. Labis na nagulat si Tang Sowol nang makita na ginamit ng mga kalaban ang presyon ng hangin upang punitin ang kanyang knuckle-alasong ambon. Ang brutal na paglalaban ng mga mandirigma ay nagpadala ng napakalaking bato na lumilipad sa hangin at pumutok sa lupa kung saan sila nagduduel. Nag-aalala sa tindi ng labanan, sumigaw si Tang Sowol ng pangalan ng kanyang fiancé. Sa gitna ng lahat ng pagkawasak na iyon, lumabas si Cheon Hiwi ng Maringle sa gitna ng alikabok, ang kanyang pulang mga mata ay kumikinang ng matindi mula sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Isang marahas na banggaan ang naganap pagkatapos, nagliwanag ang buong patio ng isang pagsabog ng pula at madilim na enerhiya. Naramdaman ang napakalaking presyon mula sa pag-atake ni Cheon Hiwi, ang babaeng nakabughaw ay itinulak pabalik at nagpalabas ng ungol ng purong sakit. Gayunpaman, mabilis na lumabas si Dan Mukang mula sa likuran at bumaba kasama ang kanyang higanteng palakol, sinabing hindi yun gagana sa kanya. Nanatiling ganap na kalmado si Cheon Hiwi, mahigpit na hinawakan ang kanyang itim na hawakan ng espada at handang gumanti sa suntok. Ang espada at palakol ay nagbanggaan ng marahas na may malakas na putok,
nag-generate ng mga spark na nagliwanag sa nakapalibot na usok. Ang batang espadachim ay mahusay na umiwas sa sunod-sunod na atake ng kontrabida, sumagot ng mabilis at presisong mga hiwa sa hangin. Dinilat ng nabendahang lalaki ang kanyang mga mata, naguluhan, hindi maintindihan kung paano nahuhulaan ng binatilyo ang lahat ng kanyang galaw. Matapos ang mabangis na pagpapalitan ng mga suntok, ang dalawang kalaban ay lumapag at bumalik sa pagtitigan sa wasak na patio. Patuloy siyang umaatake ng may galit, labis na nadidismaya, natanto na hindi niya matamaan ang lalaki kahit ano pa ang gawin niya. Napansin ng kalaban na si Cheon Hiwi ay nananatiling nakadikit sa kanya sa point-blank range, mapanganib na malapit sa kanyang linya ng pag-atake. Natanto niya na ang binata ay tumatama sa hawakan ng kanyang palakol upang makatipid ng enerhiya. Nagpapakita ng hindi makamundong combat perception na may matinding galit, ang kontrabida ay nagpalabas ng isang ligaw na sigaw at sinubukang maghatid ng isang mapangwasak na side slash upang pugutan ng ulo ang espadachim. Sinubukan ni Cheon Hiwi na harangin ang atake, ngunit ang palakol ay nakagasgas sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib, nagdugo. Ang sugat sa dibdib ni Cheon Hiwi ay nagsimulang damyugo, pinunit ang kanyang itim na robe sa gitna ng labanan. Nang makita ang pag-atake na tumama, ngumisi ang nabendahang lalaki sa likod ng kanyang mga benda. Bagaman napansin niyang ang hiwa ay medyo mababaw, kahit nasugatan, itinaas ng batang espadachim ang kanyang espada na may ganap na malamig na komposura, nag-iwan sa kalaban na nagulat sa kanyang kawalan ng reaksyon. Ngumiti siya at sinabing kahit na walang kanyang killing aura, ang kaaway ay walang laban sa purong kasanayan, dahil natalo na siya sa eksaktong parehong paraan noon. Sa isang mabilis at halos hindi napapansing galaw, naghatid si Cheon Hiwi ng isang malalim na hiwa na dumiretso sa katawan ng nabendahang kalaban. Ang kontrabida ay bumagsak sa lupa, dumurugo, iniwan ang kanyang kasamang nakabughaw na tuluyang nagyelo sa lubos na pagkagulat. Namula siya sa galit at nagngalit ang kanyang mga ngipin, isinumpa ang espadachim sa pagsira ng lahat ng kanilang mga plano. Sa susunod na sandali, siya rin ay brutal na tinamaan ng isang walang tigil na atake na nag-iwan sa kanya na dumudugo sa gitna ng makamandag na ambon. Ang kanyang katawan ay nagsimulang gumanti ng marahas sa makapangyarihang laso ni Tang So-wol, na naging dahilan upang pumutok ang kanyang mga ugat mula sa matinding paghihirap at labis na sakit. Sa wakas, ang dalawang mananakop ay tuluyang bumagsak na talunan sa lupa, habang ang batang mag-asawa ay nanunood sa pagtatapos ng labanan. Bumaba si Tang So-wol mula sa bato at tinawanan ang cool na talumpati na ibinigay ng espadachim sa mga kaaway bago ang wakas. Dahan-daang bumalik ang katahimikan sa malawak na ari-arian ng Tang clan sa ilalim ng madidilim na ulap na bumabalot sa kalangitan sa gabi. Sa sahig na bato, ang dalawang lider ng kaaway ay nakahandusay at walang kibo sa mga lusep ng dugo, hudyat ng huling wakas ng banta. Dahil sa ginhawa na tapos na ang labanan, mabilis siyang tumakbo papunta sa kanyang fiancé at nagtanong kung siya ay talagang okay matapos ang matinding labanan. Nag-aalala siya, sinisiyasat ang hiwa sa kanyang dibdib, ngunit pinaliit ni Cheon Hiwi ang sitwasyon, sinabing tinanggap niya ang suntok, alam na hindi ito nakamamatay. Nagreklamo siya na palagi niyang ipinapahamak ang kanyang sariling buhay nang walang pakialam sa mga kahihinatnan. Ngunit sinubukan ng binatilyo na pakalmayin siya, sinabing walang mangyayari. Habang sinusubukan niyang magbigay ng teknikal na paliwanag ng kanyang mga kakayahan, nainis siya ng maganda at pinisil ang kanyang mga pisngi sa pagiging matigas ang ulo. Sinabi niyang wala na siyang pag-asa at sinabing hayaan siyang tingnan ng mabuti ang sugat, binaliwala ang mga reklamo ng lalaki. Sa pagkagulat ng lalaki, yumuko si Tang So-wol at marahang dinilaan ang madugong sugat sa dibdib ni Cheon Hiwi. Tuluyang nagulat si Cheon Hiwi sa kanyang ginawa, nanlaki ang kanyang mga mata. Walang alam kung paano magre-react sa sandaling yun. Namula siya ng sobra sa kahihiyan at sumigaw, nagtanong kung ano ang iniisip niyang ginagawa niya mismo doon. Nanatili siyang napakalapit sa kanya, nakatuon sa paggamot sa sugat sa dibdib sa isang medyo kakaiba at matalik na paraan. Ipinaliwanag niya na may pilyong ngiti na magiging pangit kung siya ay magkakaroon ng peklat at na naglagay siya ng isang espesyal na healing poison na nagtatakip ng mga hiwa. Binalaan niyang hindi niya ito gagawin sa bawat pagkakataon.
Habang itinatago niya ang kanyang namumulang mukha, nagtanong kung paano niya nagagawang gawin ang isang bagay na napaka-awkward ng walang pag-aalinlangan, namula siya at nauutal, sinabing medikal na paggamot lamang yun nang magsimulang umalingaw-ngaw ang mabibigat na yabag sa lugar ng labanan. Biglang, isang napakalakas na nakakatakot na presensya ang lumitaw sa likuran nila. Ipinakita ang silweta ng Poison King na nababalot ng berdeng usok. Hiniling ng patriarka ang seryosong paliwanag kung ano ang nangyayari doon, kasama ang nakakahiyang pagpapakita na nasaksihan niya sa pagitan ng dalawa. Nang maramdaman ang galit ng patriarka, parehong namutla sina Cheon Hiwi at Tang Sowol, pinagpapawisan ng sobrang kaba. Sinubukan ni Cheon Hiwi na pakalmeyan ng patriarka, sinabing ipapaliwanag niya ang lahat, ngunit ang kanyang biyenan ay agad na sumagot, hiniling na huwag siyang tawagin sa ganoong paraan. Nanatiling nakatiklop si Tang Jinchen ang kanyang mga braso na may sobrang seryoso at maringal na ekspresyon habang tinititigan ang dalawang binatilyo. Dahil walang ibang pagpipilian, ang dalawa ay lumuhad sa lupa na nakayuko ang mga ulo, kumuha ng ganap na sunod sanyer na tindig sa harap ng pinuno. Tumingin siya sa kanila at binalaan na ang seryosong insidente ng pagsuway ay hindi isang bagay na maaaring itago o patawarin ng madali. Kinuha ni Cheon Hiwi ang lahat ng sisi para sa plano, ngunit ginambala siya ni Tang Sowol, sinabing siya ay talagang pumunta doon sa kanyang sariling malayang kalooban. Sinabi ng Panginoon na mas lalo siyang nadismaya dahil ang lalaki ay dapat na protektahan ang kanyang fiancé sa halip na itapon siya sa ganoong panganib. Sa pakikinig sa malupit na mga salita ng patriarka, ang batang espadachim ay nanatiling tahimik na may hitsura ng pagsisisi sa kanyang mukha. Nag-alok si Cheon Hiwi ng taos-pusong paghingi ng tawad sa pagkilos ng mag-isa at hindi pagsasaalang-alang sa mga babala at intensyon ng pinuno ng angkan. Idinagdag niya na ang kanyang fiancé ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay at nangakong ang mga takot ng kanyang biyenan ay hindi kailanman magiging katotohanan. Nang marinig ang tunay na deklarasyon ng pag-ibig at determinasyon, si Tang Sowol ay labis na naantig, ang kanyang mga pisngi ay namula. Napabuntong hininga ng mahaba si Tang Jinchen at nagkomento ng may pagkawalang bahala. Ang lalaki ay talagang marunong magsalita upang makalabas sa problema. Inutusan ng Panginoon na magpahinga at magpagaling sila, binalaan na ang angkan ay mananatili sa Guangdong Province ng ilang araw pa upang ayusin ang mga natitirang bagay. Isiniwalat niya na nakahuli siya ng buhay na miyembro ng demonic cult sa panahon ng labanan at plano niyang interogahin ito para sa mga sagot. Inamin ng patriarka na ang mga pangunahing lider ay namatay, ngunit sinabing ang pagtatanong sa sinumang bilanggo ay mas mabuti kaysa walang makuha. Pumikit si Cheon Hiwi nang marinig ang tungkol sa bilanggo, nagsimulang mag-assemble ng bagong plano sa kanyang isipan ng napakabilis. Muli niyang tinawag ang kanyang biyenan at lumingon ang patriarka na nagtanong kung ano ang mahalagang gusto ng binata. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Cheon Hiwi nang may lubos na kaseryosohan na ang kanyang presensya ay ganap na sa pilitan sa panahon ng interogasyon sa bilanggo. Parehong tinitigan ng patriarka at Tang Sowol ang binatilyo ng may malalim na pagkalito, sinusubukang makuha ang dahilan sa likod ng hindi inaasahang kahilingan. Ang gabi ay tahimik na nagpatuloy sa bayan na may kabilugan ng buwan na nagpapailaw sa mga bubong ng ari-arian na may hawak ng bilanggo. Sa loob ng isa sa mga pinakapribadong silid ng ari-arian, nagsimulang buksan ang mga ilaw upang simulan ang mga pamamaraan. Ang tradisyonal na kahoy na sliding door ay nagpapanatili sa lugar na ganap na sarado mula sa anumang tunog o panghihimasok sa labas. Isang madilim na hagdan ng bato ang direktang pababa sa basement kung saan nakaupo ang pansamantalang kulungan ng Tang Clan. Sa cellar, ang matandang bilanggo ay nakaupong nakatali at nakaluhod sa gitna ng silid sa ilalim ng mapagbantay na mata ni Tang Jinchen at ng kanyang mga tauhan. Ang matandang bilanggo ng demonic cult ay nagpapanatili ng hitsura ng puro puot sa kanyang mukha, kahit na halatang bagbog at mahina. Humakbang si Cheon Hiwi sa silid, ipinahayag ang kanyang pagdating. At binati siya ng patriarka, binanggit na ang interogasyon ay nagsimula na. Ipinaliwanag ng Panginoon na ang isang mental restriction ay pumipigil sa bilanggo na magsalita, ipinaalala na ang lalaki ay nag-claim na alam niya kung paano sirain ang selyo na iyon. Tumango si Cheon Hiwi ng mahinahon, kinumpirma na talagang hawak niya ang kinakailangang kaalaman upang alisin ang teknik na iyon.
Nagpas siyang isave ng patriarka ang mga tanong para sa ibang pagkakataon at binigyan ang batang espadachim ng berdeng ilaw upang magpatuloy sa kanyang espesyal na pamamaraan. Humakbang ang lalaki patungo sa matandang bilanggo at mariing pinindot ang kanyang mga daliri sa kanyang noo upang simulan ang proseso ng pagsira. Naisip niya na ang demonic cult ay gumamit ng hindi kinaugalian na mga teknik at mental lock method na ganap na nasa labas ng karaniwang mga pattern ng mainland. Naalala ni Cheon Hiwi na ang restriction ng kulto ay nagbubuklod ng isang makamandag na bug na nagdudulot ng sakit sa bibig sa isang mabigat na mental suggestion upang patahimikin ang target upang masira ang selyo. Upang masira ang selyo, dapat gabayan ng isa ang internal energy sa pamamagitan ng tamang pressure points at dumaan ng sunod-sunod sa 3 dantian. Ang bilanggo ay nagsimulang umubo ng dugo mula sa kanyang mga mata, ilong, at bibig dahil sa marahas na pagkabigla ng internal energy sa kanyang mahalagang punto. Pagkatapos nito, umatras ang binatilyo mula sa madugong matanda at ipinahayag sa pinuno ng angkan na ang proseso ng pag-alis ng selyo ay kumpleto na. Binalaan niya na ang bilanggo ay may halos 15 minuto na lamang ng buhay o katinoan, kaya napakahalaga na makakuha ng mga sagot sa loob ng window na iyon. Nang walang pag-aaksaya ng kahit isang segundo, si Tang Jinchen ang pumalit at mariing inutusan ng bilanggo na sabihin ang kanyang pangalan at ranggo sa kulto. Ang matandang bilanggo ay sumunod ng may napakalaking kahirapan, isiniwalat na ang kanyang pangalan ay Yunungha at siya ang leader ng Black Dog sa loob ng Divine Faction. Humanga ang Panginoon sa tagumpay ng teknik ng kanyang manugang na lalaki, dahil kahit ang kanyang truth poisons ay hindi makapagpakausap sa matanda kanina. Dahil handa nang magsalita ang bilanggo, hiniling ng patriarka na malaman ang tunay na dahilan kung bakit tinarget ng kulto ang angkan ng Tang at si Sowol. Sumagot siya na nakayuko ang ulo, isiniwalat na narinig niya na ang angkan ay magiging isang napakalaking hadlang para sa master plan ng isang tao. Nagtanong ang Panginoon kung ang utos ay nagmula sa Supreme Leader, ngunit ipinaliwanag ng matanda na ang mga enforcers ay kumilos ng mag-isa sa panahon ng pag-atake na iyon. Maingat na nakinig si Cheon Hiwi sa lahat ng may seryosong tingin, sinusubukang i-decode ang mga lihim at nawawalang piraso sa kanyang mga alaala. Mas hinigpitan ng patriarka ng Tang Clan ang pagtatanong sa matanda, hinihingi ang mga detalye kung ano nga ba ang misteryosong master plan na ito. Sa isang kakaiba at madugong ngiti sa kanyang mukha, ang matandang bilanggo ay nagsimulang isiwalat ang nakakatakot na katotohanan sa likod ng balak. Ang huling pagsisiwalat ay ang dakilang plano ay naglalayon sa kumpletong pagkawasak ng Miriam, na gagawing isang piging ng dugo at paghihiganti ang mundo. Napabuntong hininga ng mabigat si Tang Jinchen, nagkomento na ang kabaliwan ng demonic cult na iyon ay tila kumakalat muli. Sa mabilis na pag-ikot ng kanyang isipan, alam na ng batang espadachim kung ano ang susunod na tanong na dapat itanong. Naisip niya si Sam Ayon, naalala na bago ang kanyang regression, siya ay mas payat at mas mahina, na nagpahirap sa pagkilala sa kanya. Napansin niya na ang mga plano ng kulto ay tumutugma sa Heavenly Demon, ngunit may mga banayad na pagkakaiba kumpara sa kanyang mga alaala sa nakaraang buhay. Ginambala niya ang patriarka na humihingi ng pahintulot na magtanong ng huling tanong, at agad na pinahintulutan ng Panginoon. Kuryosidad sa tanong, dahil sa pahintulot, naghanda si Cheon Hiwi na itanong ang mahalagang tanong sa bilanggo na nasa bingit ng kamatayan. Yumuko ang batang espadachim sa harap ng matanda at direktang tinanong kung anong antas ng kapangyarihan ang naabot ng leader ng kulto. Halos hindi nakakapit sa lakas, isiniwalat ng matanda na ang supreme leader ng kulto ay naabot na ang kinatatakutang Supreme Demon Realm. Nakinig si Cheon Hiwi sa sagot sa kumpletong katahimikan, pinoproseso ang bigat at napakalaking panganib ng mahalagang impormasyong yun. Naisip niya na ang pag-abot sa Supreme Demon Realm ay nangangahulugan na ang kaaway na leader ay lubos nang nakamaster ang Harmony Realm.